Magandang araw kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box dito sa Houston, Texas. I-announce po natin na hindi na muna ako nag-live kasi binubura ni Facebook after 1 month, so hindi na nababalikan ng mga customer yung mga sinabi. So siguro ganito na ulit ang gagawin natin, magre-record na lang ng video at saka ipopost. Ang shipment po natin, i-announce natin yung para sa May 28 at saka sa June 4, yung magkasunod na yan. Ang May 28 natin, ang estimate niya na dating sa Manila ay July 25. Sa Cebu naman po ay July 28. Sa Mindanao naman po ay August 28. Ang para sa June 4, Manila, ang estimate niya is July 31. Ang estimate naman sa Cebu is August 3. Ang estimate naman doon sa Mindanao ay September 4 na. So kabayan, tuwing ganitong Mayo at saka Hunyo, sinasanay na namin yung mga customer na kung magbabalak po kayo na magpadala para sa Pasko, ngayon pa lang mga buwan na to, mag-ipon na po kayo. Ito po yung para sa Mindanao, yung ina-announce natin, na maaga po kayo magpadala kasi minsan kapag Christmas season, hindi kaya ng 3 months lang na mai-deliver doon. Ginagawa natin, mag-allowance po kayo ng 1 buwan or 2 araw, 2 linggo. So kumbaga tatlong buwan at saka 2 linggo. Pero kung ako gagawin ko ng 4 na buwan. Para sigurado, mabuti nang mas maaga dumating yung box mo kaysa late na para sa Pasko. Para po yan sa Mindanao, kasi ang Mindanao natin, ang ideal, kaya pinag-iipon na namin po kayo ngayon kung gusto nyo magpadala para sa Christmas. Mag-ipon na kayo ngayong last week ng Mayo, tsaka itong month ng June. Kasi pagdating ng July, yan ang perfect month na magpadala kayo ng balikbayan box nyo para sa Mindanao. Okay po, malinaw po para sa Mindanao. At yung para sa Visayas naman, para perfect po na makarating ng Christmas, ay August nyo po ipadala. Kung nagigipit kayo, medyo malakas kayo magsumugal na akala nyo, aabot o hindi. Gusto nyo i-try, di i-ship mo ng September, pero baka late na dumating ng Pasko kasi kapag pagka Christmas season, pag Burr month na, hitik na hitik ang mga seaport. At para sa Luzon naman, kung gusto nyo umabot ng Pasko, dapat ipadala nyo na yan ng September. Wag kang magpapadala ng October, November, December. Kasi yan na yung pinakamatagal. Pati yung January matagal yan. Dahil sa mga okasyon. Ano bang okasyon ang pinaghahandaan ng mga importer-exporter? At bakit ba napupuno ang mga seaport? Dahil yan sa opportunity nila para sa business nila. Yung mga importer-exporter, tinatarget nila yung mga buwan na yan, yung December, January at February. Bakit? Kasi yan ang maraming mga mamimili. Kahit mga garment, commodity, mga pagkain, mga gamit sa mga sasakyan, yung mga pangregalo, maraming nagpapadala at nagsiship ng mga importer-exporter. Hindi lang katulad natin sa Balikbayan Box ang nagsiship. Nagsiship din sila ng para sa kanila lang. So kapag kaya mga importer-exporter nagsabay-sabay na, sigurado yan, yung October, November, December mo, late yan, tsaka yung January. Bakit? Kasi pagdating ng panahon na yon na dumating yung mga barko sa seaport, ang inuuna na nila yung commodity at yung mga may pang business. Yung balikbayan ba kasi walang tax yun, kaya wala silang wala silang interest na unahin to. Doon tayo muna sa kikita tayo. Kaya napapapila ng matagal ang mga balikbayan box. Noon hindi ko alam yan. Iniisip ko bakit ganun nangyayari. Bakit kapag dumating na siya ng December doon, hindi na sila naaasikaso. Kasi ang inaasikaso na yung mga nagmamadali na mga importer-exporter na kailangan makarating yung goods nila ng Christmas at New Year. At meron pang kasunod noon, hindi lang New Year ng buong mundo, pati yung Chinese New Year para naman sa February or last week ng January. Kaya yan hanggang January napupuno yung mga seaport. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo na pinakamalaking importer or mga majority importer-exporter ay mga Chinese kasi sila po puro mga business.
Pati ang mga barko, karamihan may-ari niyan Chinese. Yung mga container na ginagamit ng Balikbayan Box Company ay mga Chinese din. Ang nagagamit nila. Kung ano pa yung mga brand yan, karamihan yan Chinese ang may-ari. At yung mga kumpanya na yan, nakabase sa kanila. Kaya yung ginagawa ni Trump na tinaasan yung tariff, sila ang pinakamatinding maapektuhan. Kasi tinataasan yung tariff, hindi na mag-ship yung mga Balikbayan Box, yung mga importer-exporter, mahihirapan sila sa presyo na yun na kumbaga dumodoble pa, sobra pa sa doble yung ginagastos nila kaysa sa produkto nila na isi-ship. So nangyayari na lulugi sila sa ganun, kaya magda-divert sila doon sila sa ibang lugar. Kung itutuloy nila yan at hindi nila babaguhin, just example lang na hindi nila babaguhin, baka lumuwag yung Christmas natin. Baka kahit magpadala ka ng October, umabot pa rin ng Pasko kasi luluwag yung mga seaport. Kakaunti. Pero sa sa tingin ko, parang hindi pa rin dahil ngayon nagpaplano sila yung mga importer-exporter na nililipat nila yung business sila sa ibang bansa, hindi na sa Amerika. Lumalayo sila sa Amerika, lumalayo sila sa China. So, yung ibang importer-exporter na hindi naman parang for China or hindi naman para sa mga mga katulad nila na nag-aaway, pwede nilang idiretso sa iba't ibang parte ng kunyari, gusto mo, Vietnam, to Thailand lang sila magsiship. Or hanggang Korea na lang, hindi na sila magsiship ng papunta pa sa iba na lugar. So, nababawasan, yun po yung nangyayari. Kaya may mga kumpanya ngayon, sabi nila, mabilis sila dumating. Kasi inabutan nila yung last minute na aalis na yung barko doon sa Asia Port. Pero kung nauna ka naman at nailagay na yung container mo sa barko, tapos yung barko hindi pa puno, maghihintay yun. Maghihintay yun na makapuno, hindi sila babiyahe, lugi sila. Kaya yung mga iba, nahuuna, minsan medium lang yung late, minsan naman late na late. Kapag ka nasa hulihan ka pa, parang napapaswerte pa dahil nagiging mabilis ka eh. Ang problema sa amin sa ganun, nagsasabay-sabay. Pag dumating sa Pilipinas, sabay-sabay na yung container, nahirapan na yung delivery team. Kaya naalala nyo yung mga nakaraang buwan. Nang problema kami dahil sabay-sabay dumating. Tapos ginawa namin, sinold namin, nagdagdag kami ng delivery team para mahabol ngayon itong i-deliver dahil sobrang dami. So, kumbaga, nalulunod na sila. Tapos yung mga bagong training pa lang, hindi pa gaano ka marunong, sabak agad sila. Naumpisa na yung nagkakaroon ng injury dahil nga bago pa, hindi pa niya kabisado. So, babalik ulit tayo sa magte-train na naman ng bago na yung susunod kung paano niya gagawin talaga. Yung alam niya na yung diskarte. May mga agent tayo dito na ganun din. Nung umpisa, hindi nila alam. Nahihirapan sila. Kahit itinuro ko na nung umpisa, nalilimutan nila kasi kailangan mong i-practice yun eh. Kapag hindi mo pinapractice, hindi mo maano. Hanggang sa matuto ka na, magkakaroon ka na ng muscle memory. Na kayang-kaya mo na, pag nakita mo, ganito na ang gagawin ko. Pag nakita mo masyadong mataas, ito nang dalag gagamitin ko. Hindi ko na ito bubuhatin, pagugulungin ko na lang. May mga diskarte na ganun. At kapag hindi na kaya, tatawagin na si Wonder Woman, yung may-ari ng box na babae. Papatulong si Superman na buhatin yung box. Isakay sa sasakyan. Yun yung pinaka-secret weapon doon. Tapos, yung mga kabayan natin na mga nagtatanong kung paano daw mag-agent. Ang pag-agent, madali lang naman. Tuturuan ka naman namin paano gagawin, paano magbuhat, paano mag-move, paano mag-submit ng mga document, paano mag-tape ng maayos para mabilis, paano isara yung mga buntis box na hindi masara ng customer, at paano i-handle ang mga customer na matitigas ang ulo, yung mga customer na gusto magpa-track online pero iniinsulto ka pa para humingi siya ng tulong pero iniinsulto ka. Tinuturo namin paano i-handle yan. Kaya yung mga nagjo-join sa amin, kapag kunyari lumipat sila ng ibang company or nakausap nila ibang kumpanya, na i-share nila kasi sinasabi ng iba, bakit sa inyo parang kayang-kaya nyo? Kami parang hirap na hirap kami. Kasi ibang cargo company, hindi nila tuturuan yung mga agent nila. Kasi kahit sila, hindi sila naturuan nun. So, kumbaga, hindi nila sinishare. Ang problema dyan sa mga yan, nababasag yung mga likod nila, napipilay, kaya nga tawag namin dyan, basagan ng likod tong business na to. Hindi, kailangan turuan.
para hindi sila ma-injured na gano'n. Kasi pag na-injured ka niyan, hanggang tumanda ka na. So, mas maganda matuto, maturuan ng tama. Marami akong customer na matagal na. At yung mga bago, nagtatanong pa, yung mga bago lang na customer, nagtatanong, Kuya, bakit hindi ka nagsasama ng kasama mo? Sabi ko, katulad dito, hagdan, hindi naman kami kasyang dalawa. Paano ko magsasama pa ng isa pa? Pangalawa, na presyo. Pangalawa, yung presyo tataas dahil dalawa ng babayaran mo. Pangatlo, kaya naman ng isang tao, bakit kailangan dagdagan ng isa? Saka pangapat, kailangan namin ma-spread kanya-kanya kami na biyahe. Para hindi na ipepending. Kailangan ma-pick up agad. Ganun ang natin. Gusto natin ma-schedule ka agad at ma-pick up agad. Kaya nga everyday tayo na pick up. Ang nagiging problema ngayon sa sobrang dami ng pick up, yun na yung appointment na nagagawa na. Pero kunyari na sa spring ako, ngayong araw na to, tapos gusto mo magpa-schedule sa araw na yun, nagpipick up ako at kaya ka pang isingit, na masisingit na, mapipick up na yung box mo the same day. Lang yun. Kaya yung mga nag-inquire, huwag yung gagawin na kunyari, gusto ko magpa-pick up, kuya, gabi mo sasabihin, o kaya hapon mo sasabihin, baka mamaya nung umaga nasa lugar nyo, di sana na-pick up na. Katulad doon magpapa-order ng empty box, nasa Woodland ako, nung umaga. Tapos, bandang alas 12 ng tanghali, nag-text, kuya, gusto ko ng empty box, baka pwede mong bumili, pa-deliver. Ayang, nandito na ako sa Katy, kaninang umaga, nandiyan ako sa Woodland. So, susunod na biyahe ko, dadaling ko ulit yan dyan. Pero, hingin ko yung telephone number mo, tsaka address mo, para ma-record ko kung saan ako magdi-deliver. At pwede kong ibigay sa delivery team na available. Dumating na po si Noriel sa bakasyon niya, pwede siya mag-deliver ng empty box. Nagpipick up din po yan si Noriel. Kapag ka nagpipick up yan, tinetaypan niya rin yung box nyo. At pinipicturean din, katulad ng practice natin na ginagawa palagi. Kung may mga tanong po, magsabi lang po kayo. Meron tayong sisingit ngayon na istorya, yung malungkot yung nangyari doon sa Everest kay Engineer PJ Santiago. May mga nagmamountaineering din kasi ako nung kaya mga kaibigan ako tinatanong ko, kumusta na si PJ, na ibaba na ba? Ang sabi nila, nung iba sa social media, nababa na, pero yung sinasabi ng family, hindi pa. Yung naka sa helicopter, hindi siya yun, yung pinakikita na video, hindi siya yun, iba yun na namatay. Natural lang daw yun na tuwing may umakyat, may namamatay. At tulad sa mga mountaineer, kahit sa Pilipinas, bago ka mag-join ng group, meron ka pinipirmahan na waiver na kahit kung anong mangyari sa'yo, ay hindi ka na sagutin ng mga kasamahan mo. Maaari tulungan ka nilang ibaba, pero yung untoward incident ay hindi mo sila pwedeng sisihin dahil dala-dala mo ang sarili mo, action mo ang sarili mo, kaya huwag kang gagawa ng masama o mali sa pag-akyat na yun, sa expedition na yun. So, ganyan yung mga mountaineer. At yung Everest, sikat yan na gusto talaga ng mga mountaineer na akyatin, at kung mamatay sila, gusto nila doon na sila maiwan, mamatay sila doon. May mga mountaineer na talaga na dedicated talaga na gustong gawin yan. Ang nagustuhan ko dyan sa mountaineering ay yung personality development mo ay natututunan mong ang tawag dyan, ma-motivate, magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo at kaya-kaya mo yung mga dedication, determination mo, tataas yung level mo. Kapag meron kang gustong gagawin mo kasi lagi mo naiisip Yung mga bundok nga na major na nakakit ko, bumabagyo na, natuloy pa namin, kinaya ko pa. Nagugutom na ako, nauuwaw na ako, kinaya ko pa. Nagkakatiwala sila sa sarili nila. Kaya minsan, makikita mo sa mga yan, yung mga professional na mga umakyat na yan, may mga narating na talaga. Kasi sila yung mga may determinasyon. So, salamat kabayan. Putulin na muna natin kasi 14 minutes na hanggang 15 minutes lang ang Facebook na video. So, sana maibalik na si PJ, or baka naman kasi meron kasi siyang ginawa daw doon na para daw nagtatry daw siya na umakyat na first Filipino na umakyat na hindi naka-oxygen. Baka totoo yun, kaya siguro na namatay siya doon. So sorry na lang sa kanya, pero I salute you kasi kinaya mo pa rin na umakyat hanggang Camp 4. Napakahirap niyan. Kahit doon sa Camp 4, mahina na rin ang oxygen. Kapag malakas ang hangin sa mga bundok, mahirap huminga at mahina ang oxygen. Okay po, salamat po sa mga mountaineer po dyan. Nakikiramay ako sa inyo. Ka-mountaineer nyo rin po to si Dupont Balikbayan Box. Hanggang sa muli po.
dito po sa Texas, DuPont Balikbayan Box.